of the nation. Bago ngayong gabi, nahuli na si dating Congressman Zaldi Co. Inanunsya yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang Facebook post. Nakadetini raw sa Prague si Co matapos tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Nasa kustudiya na siya ng Czech authorities. Nakikipag-ugnay na raw ang ating gobyerno sa mga otoridad ng Czech Republic para matiyak na masusunod ang lahat ng legal na proseso at may babalik si Co sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Idinadawit si Co sa maanumalyang kickback sa flood control projects. Isa siya sa 16 na individual na nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon. Setyembre noong nakaraang taon nang mag-leave si Co para magpagamot umano sa Amerika sa gitna ng issue ng budget insertions at umano'y maanumalyang flood control projects. Hindi na siya bumalik sa Pilipinas mula noon. Nung buwan ding yun ay nagbitiw bilang mambabata si Co matapos magbigay ng ultimatum ang Kamara para siya'y umuwi. Kasunod nito ay napaulat ng namataan sa iba't ibang bansa si Co tulad ng Japan, Spain, Portugal at Sweden. Habang nagtatago, naglabas pa ng serye ng mga video si Co kung saan idinawit niya si Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa budget insertions. Disyembre ng nakaraang taon nang ikansela ang pasaporte ni Co. Pero ayon sa mga ulat, meron ding hawak na Portuguese passport si Co. Sa isang live stream ni Palace Press Secretary Yusek Claire Castro, ibinahagi rin niya ang anunsyo ng Pangulo na nahuli si Zaldi Co sa pagtawid ng Czech Republic dahil wala siyang proper documentation bunsod ng kanselado niyang passport. Bagamat wala pa raw karagdagang detalye sa ngayon, sinabi rin ni Castro na kanselado na noon pang Disyembre ang Philippine passport ni Co. Posibleng ito raw ang dahilan kung bakit sinabing walang proper documentation si Co. Dagdag pa ni Castro, patuloy ang ginagawang mga akbang ng administrasyon para mapanagot ang mga nagkasala. Ulitin po natin, si Zaldi Co po, cancel na po kasi ang passport niyan. Kaya pag alam po natin, pag cancel po ang passport, medyo nawawalan sila ng chance na umikot-ikot. Siguro nagkataon, sabi nga nila God works in a very mysterious ways, di ba? Di ba? So may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan talagang merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat na managot. Samantala, ayon sa isang opisyal ng gobyerno, nakikipag-ugnay na ang gobyerno sa mga Czech officials para sa repatriation o pagpapauwi kay Co. Nilinaw din ng naturang opisyal na bahagi ng Shenzhen, ang Czech Republic, at walang rason para dalhin o ilipat pa siya sa ibang bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang PNP sa kanilang international law enforcement counterpart kaugnay ng pagkakaaresto kay Zaldi Co. Ayon kay PNP Chief Jose Melancio Nartates Jr., handa silang magbigay ng suporta para matiyak ang legal na proseso sa pagpapauwi kay Co. Dead on arrival sa ospital ng 4 na suspect sa kidnapping na nakaenkwentro ng mga pulis sa Parañaque kagabi. 2 sa kanila, mga dati palang pulis. May report si Jomer Apresto. Nagpulasan ng mga staff at customers ng restong ito kagabi. Ang iba, halos magsiksika na sa loob ng isang restroom. At Nay, sarado niyo po, Nay! Ang mitya ng umalingaw-ngaw ng mga putok, ang engkwentro sa bahagi ng Diosdado Macapagal Boulevard sa Parañaque. Ayon sa kumuha ng viral video na ito, isang SUV ang hinabol at pinagbabaril ng mga oras na yon. Kwento ng isang saksi na taong nakapulang stoplight ng maganap ang barilan. Nakarinig lang po kami ng putukan na yung nakita ko lang po. Nagtago na po kami ng kasi nagkaarat-ratan na po doon sa kabilang lane. Na nakita dito sa likod ng pinagbuhat. Matapos ang putukan, isa-isang inilabas sa SUV ang 4 umanong kidnapper na tinutugis ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG. Bilisan niyo, baka sakaling buhay pa yan ang taligtas natin.
Iwan na lang yung baril dyan. Katawan. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon kay AKG Director Brigadier General Glicerio Cancilao na kasama sa operasyon kagabi, dating mga pulis ang ilan sa mga kidnapper. Itong mga background ng ating mga suspect, dalawa po doon, nakakalungkot man. Ito po ito ay mga dating bahagi ng ating kapulisan, mga dismissed na pulis. Bukod sa dalawang dismissed na pulis, nakitaan pa ng NBI-ID ang isa sa mga suspect. Matagumpay namang nasagip ang kidnap victim na isang 68 anyos na negosyanteng naturalized Filipino. Isinailalim na siya sa debriefing matapos na dukutin noong April 14 sa Parañaque. Nang hingi pa ang mga suspect sa pamilya ng biktima ng 50 million pesos na ransom, pero napababa ito sa 10 million pesos. Ang ransom iniabot kagabi sa mga suspect na sakay ng SUV at isang MPV sa may Quirino Grandstand sa Maynila. Pero taliwas sa kanilang napag-usapan, hindi ibinaba sa isang pasyalan malapit sa CCP complex ang biktima. Sakay siya noon ng SUV. Pero ang SUV humiwalay sa MPV kung saan ikinarga ang ransom money. Pareho yang sinundan ng mga pulis at nang magpang-abot sa Macapagal Boulevard kung saan ibinaba ang biktima saka na nagkabarilan. Noong makita na po natin yung biktima na hindi sa kalayuan ng mga to, isinagawa na po natin yung ating rescue operations. Doon na po nagsimula yung armed confrontation kasi magkakalapit lang sila nung area noong kung saan nakita na namin yung biktima. Ang MPV naman na pinagkargahan ng pera, natagpo ang abandonado sa Adriatico, Maynila. Nakuha ng mga otoridad ang isang bugkos ng pera na nasa 1 milyong piso na lang. Hinala ng AKG, itinakbo na ng mga tumakas na sospek ang malaking bahagi ng ransom. May mga nakuha ring ilang uniforme ng PNP, baril, mga bala, 2 pares ng plate number at conduction sticker. Meron din posas, cable tie at mga pamalit na damit. Pagpatuloy yung investigasyon sa pagkalitay naniniwala na 4 lang po yung suspects natin. Baka meron pa po silang mga kasamahan. Jomer Apresto, GMA News. Posible muling magka-big time rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Pero kulang daw yan ayon sa grupong Manibela na tuloy ang tigil pasada ngayong araw. May report si Oscar Oida. Bukod sa init, kalaban din ng mga commuter ang haba ng pila at oras sa paghihintay ng masasakyan. Ngayong ikalawang araw ng tigil pasada, kaya ilang commuter dumadaing sa hirap. Katulad po nito, may pasok pa po kasi siya sa Bible school nila. Ngayon po, hindi po siya makapunta doon ngayon. Late na po siya. Sobrang late na po. Mahirap po, lalo na ngayon. Traffic. Pagka ganun, tas mahal yung pamasahe sa tricycle. At ang tren na alternatibo rin sana, nagkaaberya naman. Pansamantalang naantala ang biyahe ng LRT1 sa pagitan ng Loton sa Maynila at Baclaran sa Pasay dahil sa mga problema sa kable sa Vito Cruz Station. Napalaki patuloy ang gastos ng ilang napilitang mag-book ng TNVS o motorcycle taxi. Wala ring mabook eh. Tinitinan ko yung app, nasa 118 motor papunta dito hanggang ano na. Plus yung magkano yung ginastos mo sa tren? Oo. Siguro. Mga ganun, 150. So 36 pesos lang dapat. Nagbalik normal naman ang operasyon ng LRT pasado 2:00 ng hapon. Presyo ng langis! Rollback! Presyo ng langis! Tuloy ang tigil pasada ng Manibela sa kabila ng batikos umano ng ilang lokal na pamahalaan. Sa mga LGU po, partikular sa mga mayor, kahapon po, awang-awa kami sa mga miyembro namin. Pinagmumura nyo po kasi tumigil sila sa biyahe. Panawagan nila. Dapat yung rollback, isang bagsak doon sa talagang presyo sa world market. Kung ibaba sa presyo nito, 55 to 60 pesos. Bakit? Sabi ng Energy Department, malabong bumalik pa sa dati ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa mga nasirang oil facility sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Pero batay sa presyo ng bentahan ng langis, mula Lunes hanggang Miyerkules, posible muli ang big time rollback sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, 18 to 20 pesos kada litro ang posibleng matapyas sa diesel, 2 to 3 pesos naman sa gasolina. Oscar Oida, GMA News. Nanindigan ng kampo ni Ramil Madriaga na may iniregalo talaga siyang painting kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng pag-alma ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee, na siya at hindi si Madriaga ang nagregalo ng painting na nasa likod ni Duterte. Sa screenshot na iprinisenta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing,
Sagot ng kampo ni Madriaga, honest mistake ang nangyari. Ipinakita ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad ang mga larawan ni Madriaga na hawak ang painting na ibinigay umano nito sa bise. Kung paghahambingin, bagamat iba ang itsura, may pagkakahalintulad ito sa painting na nasa screenshot at sa painting na likha ni Lee. May larawan ng isa pang painting na pinadala si Palad, hawak naman ng artist mula Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon naman ng painting na ito, may mukha naman ni Duterte. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang mukha at 1 may mukha. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Yung memories natin hindi perfect yan. Sometimes there are honest mistakes not made in good faith. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya on a screenshot photo based 2021, 2022 prior to election. And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we showed photo na may hawak siya ng ganun similar. Diba? We would not know kung yun na yung nasa likod ng BP Sara yung genuine or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay, we would not know unless magsalita si BP Sara. Halos buong bayan ng Ubando sa Bulacan ang napeperwisyo ng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Gumagawa ng bagong kalsada para madaanan ng mga heavy equipment na tutulong sa pag-apula ng sunog. May report si Bea Pinlac. Gumuhit ang mahabang ulap na ito sa ibabaw ng bayan ng Ubando sa Bulacan kaninang hapon. Ang puting usok mula pa rin sa Navotas Sanitary Landfill na mag-iisang linggo nang nasusunog. Nasa Navotas man ang landfill, mas malapit naman ang sunog sa mga barangay ng Salambaw at Binwangan na sakop ng Ubando, Bulacan. Pero dahil sa nagbabagong direksyon ng hangin, lahat halos ng 11 barangay sa Ubando, apektado na ng usok. Masakit sa dibdib, sir, yung usok kasi parang hindi ka na makahinga yung baho ng amoy. Yung ibang customer, umaalis po pag mausok. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ubando, mahigit 300 individual ang inilikas dahil sa nakasusulasok na amoy. Actually sir, yung quick response fund namin, said na, paubos na kasi pang ilang araw na po namin to magmula Sabado last week. Huwebes na po tayo ngayon at wala pa rin pong konkreto na paraan o plano kung kailan namin ibabalik yung mga evacuees namin. Nandito tayo ngayon sa Navotas Sanitary Landfill na 6 na araw nang nasusunog. Nakasusulasok pa rin ang usok na patuloy na bumabalot rito. Kaya apektado, hindi lang mga residente ng Navotas, kundi pati na rin ng mga karating na lugar. 2025 pa hindi operational ang naturang landfill. Pero ayon sa Navotas LGU, hindi na ipatupad ng dating private operator ang safe closure at rehabilitation plan. May natira rin daw na residual waste na prone sa sunog lalo kapag mainit ang panahon. Sa technical conference meeting sa DENR Environmental Management Bureau, dumalo ang dating operator ng landfill na Philippine Ecology Systems Corporation o PHILECO. Pero tumanggi muna silang magkomento. Ayon kay Navotas Mayor Ray Tiangco, nananatili sa PHILECO ang responsibilidad na i-monitor at ipatupad ang closure and rehab plan ng landfill. Maliwanag sa DNR na may responsibilidad yung operator. At hindi mo basta pwedeng i-transfer dahil meron kayong problema sa kung sino yung may-ari ng lupa. Dahil sa iyo binigay yung ECC, responsibilidad na gawin mo yung rehab plan. Dati nang sinabi ng PHILECO na pinaalis sila sa lugar sa bisa ng isang expropriation order matapos itong mabili ng San Miguel Aerosity Inc. Sabi naman ng San Miguel, hindi nagpatupad ng safe closure and rehabilitation plan ang PHILECO bago ito umalis. Sa gitna ng pagtuturuan ng dalawang kumpanya, pinagsusumite ng DENR ang PHILECO at San Miguel ng mga susunod nilang hakbang patungkol sa landfill. Ang DPWH nagpadala na ng mga heavy equipment para makatulong sa pag-apula sa apoy. Sa weekend na rin inaasahang matatapos ang kalsada na layong pabilisin ang pagdala ng heavy equipment sa landfill. Para tuluyang masugpo ang apoy, tatabunan ng lupa at putik ang mga bahagi ng landfill na nasusunog pa. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge,
Pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Tsaka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. Bea Pinlac, GMA News. Pwede raw maging basihan ng pagbasura ng Commission on Audit sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance nito sa confidential funds para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay House Justice Committee member Representative Terry Didon. Sa desisyon ng COA nitong April 10, hindi daw nagsumite ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation na pinagamitan ng mahigit 69 million pesos na confidential funds. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga lamesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sabi ni Didon, patunay ito na nagkaroon ng maling paggasto sa pondo. Isauli man ng 73 million pesos, hindi daw maabsuelto ang bise. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Wish granted ang bunso nila Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Sixto. On his 7th birthday, nakatanggap si Sixto ng alagang manok. Deleted cryptic repost ni Eman Bacosa Pacquiao na I can fight 100 men who wants you but I can't fight a guy you want. At pagre-remove niya sa TikTok bio ng JW na tila initials ng crush niyang si Jillian Ward. Binigyang linaw niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Natuwa lang po ako sa post, tsaka naisip ko po na maraming makaka-relate. Tinanggal ko lang po yun kasi pag nandun po yun, inisip po ng tao si Jillian na associate po yun sa kanya. Tinanggal ko po yun kasi ayoko siya magkaroon ng issue. All goods daw sila ni Jillian. Malapit na rin silang mapanood ng magkasama sa pinagbibidahang serya ni Jillian na Never Say Die. Pumanaw ang acclaimed indie film actress na si Sue Prado. Kinumpirma yan ng kanyang kapatid sa isang Facebook post. Nakilala ang 44 na taong gulang na aktres sa husay sa mga pelikula sa loob at labas ng bansa, maging sa ilang serye sa Kapuso Network. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga nakasama niya sa industriya. Athena Imperial, GMA News. Nabulabog ng malakas na pagsabog ang mga residente ng isang subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Sumabog kasi ang isang bahay na ginagawang refilling station ng LPG. May report si Jamie Santos. Sunod sa matinding pagsabog ang iyak ng mga bata. Kita rin sa isa pang anggulo ang dumadagungdong na pagsabog. Pagkatapos niyan, halos nabura ang bahay ng pinagsabugan sa barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Wasak at nagkasira-sira ang mga bubong. Maging ang mga pundasyon ng mga bahay, halos wala ng mapapakinabangan. 2 ang nasawi na ayon sa barangay officials mula sa sumabog na bahay. 7 iba naman ang sugatan. Nagdulot din ito ng sunog na tumagal ng halos 1 oras. Tumambad ang ilang tangke ng acetylene at ilang gamit. Ang mga sasakyan sa paligid nabasag at ang mga katabing bahay na damay at nagkasira-sira rin. Magkasak na yung bubong at kesame ko eh. Pati mga pinto, talagang na-damage mga pinto. Yung main door ko, pati yung kesame, bubong, bumagsak sa lakas ng impact eh. Wala na, tsaka hindi na pwedeng tirahan. Sa inisyal na imbestigasyon, nag-ugat ang pagsabog sa umano'y nagsisilbing refilling station ng LPG. Pero ayon sa barangay, sinabi ng may-ari ng sumabog na bahay na nag-aayos at nagpipintura sila ng iba't ibang tangke. Yung property kasi is residential property but it was identified na nag-ooperate siya as a business. Ayon sa barangay, sa LGU ng Dasmariñas dumadaan ang lahat ng business permits. Ang Homeowners Association matagal na raw tinututulan ng operasyon dahil hindi umano ito pinapayagan sa loob ng residential area. Hindi lang siguro twice namin pinatawag yung may-ari, hindi uma-attend. 3 beses na rin namin in actual visit yan. Tuwing pupunta kami, hanggang pintuan lang kami. Ina-allowed, hindi kami nakakapasok sa mismong vicinity. Jamie Santos, GMA News. Pabiyahe na ang jeep. Ano? Tara? Pero ang mga paandar, ang mga pasahero na nagsilbing jeepney attendant at assistant. Pusuan na yan sa report na ito.
Beep, beep, ang sabi ng jeep. May mga pasahero sa jeep na malakas ang trip. Ale, nasa eroplano ba ako? Kayo po ba ang mga flight attendant dito? Mahal man ang pamasahe, mas feel mo ang pagmamahal ng mga pasaherong ito. Ingat po! Sila ang mga miyembro ng Alab Manuyo Dance Troupe mula Las Piñas. Katatapos lang daw nila mag-perform at napasakay ng jeep. Nasanay raw na laging by group din sila mag-thank you. Kaya hanggang sa jeep, sabay-sabay pa rin at may tono. Tila na-overwhelmed daw sa pagkapanalo nila sa contest. Speaking of being grateful, balot naman ng pasasalamat ang isang tindera dahil sa mga estudyanteng kanyang naging karamay. Lumpia rapper niya, pinagtulungan nilang hiwalayin. Sila ang mga nursing students ng Golden Gate Colleges sa Batangas City na nabagot lang daw sa kahihintay. Sa simpleng paraan, nakapasa na sila sa boardam. At dahil sa kabutihan, tiyak papasa kayo sa inyong board exam. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.